O ayan 'no, ito na po, dun sa mga, energy nakukuha natin 'no, medyo, ano na, nakukulitan na tayo 'no. Ate May, kailan mo ba ako gagawa ng, love reading 'no? Tungkol sa person ko, yung person ko na parang nagbibigay ng sakit ng ulo sa'kin, ano ba, meron ba talaga? Kasi may mga energy na parang nagdududa 'no, nagdududa ka sa person mo 'no, kaya talagang kinukulit mo si Madam Mamay mo 'no. Kaya Ate May, eto na 'no, relax ka lang diyan 'no. Eto na at igagawa ko na po kayo 'no ng love reading na para sa person niyo, kung ano ba talaga ang meron sa inyo 'no, at ano ba ang mga sikreto ang puwede nating matagpuan 'no sa person mo, ha. O diyan sa mga interesado diyan 'no, mga gustong magpa-private reading 'no, diyan po yung, link ng ating ano description box 'no, para sa mga interesado magpa-private reading 'no. At sa mga gusto naman ng mga love ritual 'no, tayo naman, marami na pong nagawa na talaga namang, malaki po ang naitulong. Kaya lang hindi lang kasi tayo, mahilig mag-announce 'no. Kaya sa mga interesado magpa-ritual, magpa-love reading 'no, magpabalik ng mga pagmamahal na matagal na pong natutulog 'no, PM niyo lang ako diyan, sa mga interesado rin 'no, live tayo araw-araw sa TikTok, kaya hindi po tayo nawawala 'no sa ating online. Oo, ito na 'no. Ito po yung love reading, na puwede pong, tumama sa inyo 'no. Sabihin na nating collective reading lang po ito 'no. Kung maka-resonate sa inyo, salamat. 'Pag hindi po naka-resonate 'no, puwede naman nating igawa sa susunod, Ano nga ba 'no, ano nga ba ang sitwasyon ninyo ng person mo? Ano kayang energy ang makukuha natin, Tignan natin kung ano 'no. Oo, mamaya may mga basher na naman tayo diyan, sabihin niyo boring na naman ni madam 'no. Sabihin na naman ninyo ang haba-haba 'no, iba mas mahaba pa, ako hindi. Mas mabilis lang talaga 'no. O sige, hindi na natin papahabain, yung mga mabibilis na lang. Hindi naman kakalimutan mag-like 'no, mag-like, mag-comment 'no, at mag-share na rin 'no, para naman ganahan tayo 'no. Kasi ito lang naman ang ating ano 'no. Wow, 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 napapa-wow ako dito sa energy na nakukuha natin 'no, na napakaganda 'no. Ang person 'no, ang person mo 'no, ay talaga namang sa ngayon 'no, walang laman 'no, walang laman ang isip niya kundi ikaw. Ang masyadong nahumaling sa'yo ang person mo, na talagang, pinapangarap ka niya 'no, araw at gabi. Mukhang dead na dead sa'yo 'to, Sana all dead na dead 'no. Kita mo naman 'no kung paano niya 'no, paano ka niya hinahangaan, paano ka niya pinapangarap na gusto niya dito sa Two of Pentacles 'no, ayaw ka na niyang pakawalan, Kung ba napakasuwerte ng energy na 'to kasi may infinity 'no, na mayroong, magandang, resulta 'no, na sinasabi natin 'no, na talagang mahal ka nito 'no. Kaya yung mga energy na parang nagiging pantay po kayo ng energy, o sabihin na natin na pagka may S sa inyo, parehas kayong may S 'no, sinasabayan niyo 'no. Kaya talagang sa energy na 'to very powerful po 'no. At 'pag kayo naman po yung nagsama, para naman kayong nilalanggam 'no. Sabi nga natin, ang Two of Pentacles 'no, nagpapakita ng napakagandang emosyon 'no, ng emosyon, kasiyahan 'no, kontento pagdating sa, mga emosyon at pagmamahal ng bawat isa 'no. Kaya ano pang iniisip mo 'no, kita mo 'yan, at napakasuwerte po ng energy ninyo 'no, may mga energy tayo 'no, ng suwerte 'no, pagdating sa, pag-ibig 'no, na sinasabi natin kahit wala masyadong effort 'no, 'pag nagmahal 'no, mahal talaga 'no. At siyempre si Queen 'no, Queen of Pentacles, si Queen of, Swords po 'no, ay laging handa na kumbaga laging nakaabang 'no, kung paano paano niya ipaparamdam yung pagmamahal niya sa'yo, kung paano niya 'no, paano niya, iisipin kung paano ka magiging mas masaya 'no, puro sa'yo 'no, puro ikaw ang laman ng isip niya. Na dito 'no, ay talaga namang nakikita mo yung pagiging maamo o talagang kaya niyang sundin o ibigay sa'yo 'no, yung mga pagmamahal na hindi mo na kailangan hingin 'no. Pero
may mga energy po na parang pagdating po sa person mo 'no, medyo nakakaramdam tayo ng kapaguran 'no, o masyado po siyang napapagod 'no. Sabihin na overflow po 'no yung love giving niya sa'yo 'no, na dito minsan kailangan mo rin magbigay ng energy ng pagmamahal 'no. Hindi puwedeng lagi ka na lang receive 'no, receive, receive, receive. Kailangan mayroon ding giving meron ding giving, meron ding energy na paminsan-minsan iparanas mo rin o iparamdam mo rin sa person mo na importante din siya sa'yo baka mamaya magsawa yung person mo 'no. Kaya dito sa energy na 'to 'no, king and queen 'no, na sinasabi pa rin, sinasabi ko sa inyo, 'no, parehas na parehas po kayo 'no, kumbaga compatible po kayo sa lahat ng ugali 'no. Kaya huwag ka na mag-alinlangan 'no, huwag na mag-isip 'no. Sabi nga kung anong tumatakbo sa isip mo, tumatakbo sa puso niya, iisa lang po kayo. O kaya walang dahilan para mag-alala, mag-isip ka 'no. Dahil dito po 'no, kung ano ang nararamdaman mo 'no, kung ikaw ay naiinis 'no, possible din po naiinis din yung person mo 'no, kaya niyang tapatan 'no, kung ano mang emosyon ang kaya mong ibigay 'no. Kaya mag-iingat ka diyan pagdating diyan Kaya kung ikaw medyo nagdududa sa person mo 'no, medyo awat ng konti para maging masaya po 'no, ang connection ninyo 'no, at manatili na talagang yung happiness 'no sa inyo ay manatili 'no, at iwasan yung kasi selos, medyo selosa po ang person na nakukuha natin dito Parang paglabas pa lang ng person mo 'no, Ino inaano mo na, parang mino-monitor mo na 'no, o talagang dito po sa energy na 'to 'no, parang wala rin siyang kalayaan para maging malaya po 'no, o talagang minsan nasasakal na rin po siya sa sobrang pagmamahal na ibinibigay mo 'no, at yung pagiging dominante 'no, medyo bawas-bawasan pagdating sa person 'no. Kasi may mga energy po tayo dito na ito yung pinagbubuhatan ng madalas ninyong pagtatalo, samaan ng loob 'no. Kung may karelasyon 'no, ito'y iwasan pero kung wala pa pong karelasyon, wala pang person 'no, ay ngayon po 'no yung tamang panahon 'no para maging positive po 'no o wag pong, masyadong maging masungit, wag masyadong, maging mapili 'no kasi ang mga puso po 'no na talagang, parang, kulang 'no sa tensyon ng pag-ibig 'no 'pag may pumasok na isang tao 'no ay kung kailangan na hindi mo na palagpasin kung mahal mo na 'no, at kung gusto mo 'no. Pero siyempre 'no, ito ay mas makikita natin sa mga may relasyon na 'no. Kung mayroon ng fiancé, meron ng couples na kayo o nagli-live-in na kayo 'no, ito po ay iwasan yung mga toxic na side ng relationship. Ano-ano ba ang mga toxic 'no? Dito kasi yung pagiging selosa 'no, seloso 'no, yung pagiging, anong tawag dito, mahinala 'no, yung pagiging mahinala 'no, yung pagiging, demanding 'no, ito po'y pinagmulan o pinagbubuhatan ng tampuhan ninyo 'no. Kaya kailangan 'no, bilang isang nagmamahal 'no, enjoyin po 'no, kasi kaya mo naman siya talagang anuhin 'no, pasunurin. Kumbaga hindi mo naman siya kayang, anuhin, kumbaga, sasakyan mo lang 'no. Sasakyan mo lang siya sa mga ugali na meron siya 'no. Kumbaga para dito po nagiging healthy, dito po magsisimula yung healthy connection 'no, na sinasabi natin 'no, na hindi lang po isa ang nagmamahal. Dapat po sa isang relationship 'no, lalo na po love reading 'to 'no, andito ang give and take Kung ano yung mga, hindi magandang ugali 'no, tapusin na 'yan 'Wag magpapaapekto lalo na po sa usapin 'no. Naku, ang usapin natin 'no, na talaga namang may connection pa rin 'no, sa mga third party Iwasan po 'no, maglaro ng apoy. Kasi may mga energy po tayo dito na mayroon ng karelasyon 'no, nakikipag-fling, fling, fling pa rin Kaya iwasan po 'no, at magstay po 'no sa isang connection na magpapasaya 'no o magbibigay ng dahilan 'no para mas maging ano po kayo 'no, maging, mas yung connection ninyo mas maging matibay 'no. Kaya sa energy na nakukuha natin 'no, ang love reading na 'to 'no, ay naglalaro ng pag-ibig 'no, na ang pag-ibig ay hindi dapat pinaglalaruan 'no, o hindi binibigyan 'no ng ibang parte 'no. Kasi ang pag-ibig para sa dalawang puso lamang 'no.
Kaya dito po 'no, pagka, kayo po ay nagkaroon ng mga third party 'no, kakaharapin niyo 'no ang mabibigat na problema o kusang mawawala po yung pag-ibig na mararamdaman niyo na magdadala po sa inyo 'no ng maraming problema 'no, at ang problema na 'to 'no ang sisira ng koneksyon ninyo. O siya, balikan na natin 'no yung ating love reading 'no. Ang love reading po 'no na nakukuha natin 'no, ay possible po 'no na magkaroon kayo 'no ng mga, ah, pag-uusap o pagtatalo na puwedeng maging daan po para magkalabuan kayo 'no. Kaya iwasan po 'no ang mga energy na duda 'no, duda, selos 'no. Dito 'no sa energy na 'to meron naman talagang isa sa inyo 'no na talagang hindi nagsasabi ng totoo 'no, o may mga lihim na itinatago 'no. Pero siyempre hindi naman kada, problema 'no o mga emosyon na nararamdaman ninyo 'no, kailangan niyo pong, ano 'no, i-vo-voice out 'no. Kumbaga may mga time 'no na kung hindi naman masyadong, kalakihan 'no ng mga issue pagdating po sa relationship ninyo, puwede naman ninyo na munang palagpasin 'no o bigyan pa ng pagkakataon 'no o maging handa po 'no. Kapag kasi ikaw po ay pumasok sa isang relationship 'no, sabi nga ng ating, ah Three of Wands 'no, maging ready ka 'no, dahil, ito nga yung sinasabi ng emosyon na walang forever 'no, o wala talagang nagiging permanent 'no, na relationship o connection sa iisang tao 'no. Mayroon kasing mga pagkakataon o sitwasyon na talagang puwedeng magbago 'no, kung sa una nagiging mabuti o nagiging pantay ang koneksyon ninyo 'no, na biglang lumilipas po ang maraming taon 'no, na dumarating o sumasapit po talaga 'no, na nagbabagong bigla 'no, yung, nawawala yung balanse 'no, ng relationship at connection sa isa't isa 'no, na dito 'no, dapat ito yung mindset na meron po talaga 'no, sa isang connection. Kasi hindi po lahat 'to nag-i-stay 'no, nag-i-stay at nagiging masaya sa isang relasyon. Merong mga relasyon dito 'no, na nakuha tayo na nagtitiis o talagang nakakulong na lang po 'no, sa sistema. 'No, nagtitiis na lang sila 'no, dahil yung iba may mga anak na 'no, yung iba may mga takot na baka wala nang tumanggap sa kanila 'no, kapag nakipaghiwalay sila 'no. Ito yung mga energy po 'no, na talagang pagdating po sa pag-ibig 'no, maging sensitive po tayo 'no, o talagang bigyan natin ng priority 'no, higit yung sarili niyo ha. Kung kayo po'y natututong magmahal 'no, sa ibang tao, ibalik niyo muna o magtira po 'no, ng pag-ibig para sa isang tao o para sa iyong sarili 'no. Kasi kung kaya mong ibigay 'no, ang pagmamahal na naibibigay mo sa ibang tao na hindi mo naman totally 'no, kasama nung ipinanganak ka. Pero 'no, natututunan mo silang mahalin 'no, na ito yung tinitibok ng puso niyo, pinapangarap po 'no, na maging forever 'no, na lagi niyo pong ise 'no, sa mindset ninyo 'no, na wala pong forever o walang pag-ibig na talagang, nag-i-stay ng matagal 'no. Kahit naman po 'no, sa isang relationship o sa isang mag-asawa 'no, dumadaan po talaga 'no, sa mga relasyon na nagkakaroon po 'no, ng panahon na nagbabago po ang isa. 'No, isa po ang natitira 'no. Kaya dito po 'no, payo ko lang 'no, dito sa energy na nakukuha natin 'no, na 'wag mo masyadong ikulong 'no, ang isip mo, ang puso mo 'no, sa relasyon 'no, na talagang sa ngayon 'no, nakikita ko malaki po ang pinagbago 'no. Pinatagal mo lang 'no, o pinatagal mo lang yung, takbo ng relationship na, dati na po 'no, alam mo na, ramdam mo na na may iba. 'No, ramdam mo na na may mga tinatago 'no, pero nagpatuloy ka pa rin 'no, o talagang tiniis mo na tama naman kasi minsan ang love is sacrifice 'no, na nagdudulot po talaga 'no, ng, paghihirap, ng emosyon 'no, ng, lahat po 'no, mentally 'no, stress 'no. Pero siyempre dito po 'no, magigising at magigising ka sa katotohanan na haharapin mo ang katotohanan na hahanap ka ulit ng bagong pag-ibig 'no. Kaya dito sa pag-ibig na 'to, sa love reading na nakukuha natin 'no, hindi man naging tapat sa'yo ang person mo pangmatagalan 'no, kailangan mo maging tapat sa sarili mo 'no, kasi hindi po sa kanya iikot ang buhay mo 'no. Maraming darating 'no, marami pa pong papasok o marami ka pang makikilala 'no.
Kasi dito 'no, may mga tao po na tatanggap pa rin po sa'yo 'no, o puwede po kasi 'no na iba-ibang energy 'tong nakukuha natin ha. Kaya kung ito po'y makaka-relate sa inyo 'no, i-ano niyo na lang kasi ito naman po'y, collective reading lang po 'no, na sinasabi natin 'no, kung 'pag makakonekta sa inyo kunin niyo 'no, 'pag hindi 'no, iwan niyo na. At energy na may pag-asa pa rin na sa inyo, may pag-asa pa rin pong maayos ang connection ninyo ng person mo 'no, kasi may mga energy po tayong nakuha dito na LDR 'no. LDR connection na dito nagsisimula yung ibang problema na pinagdadaanan po 'no ng karamihan na LDR. Pero hindi ko naman sinasabi lahat ng LDR dumadaan sa ganito ha, ay, kino-correct ko lang po 'no. At siyempre 'no, may mga ilan naman po na talagang kakahiwalay lang 'no o kakatapos lang ng mga problema o pinagdadaanan pong problema sa ngayon lalo na po sa koneksyon 'no. Imposible na talagang hindi kayo magkaroon ng pag-uusap 'no kung talagang gugustuhin at nanaisin ng bawat isa sa inyo 'no. Kasi ang mga energy po ng pagdududa 'no patuloy po ha. At ito po yung nagti-trigger po 'no, sa isang relationship na talagang parang pagod na ako. Pagod na ako, nararamdaman ko na 'no, "Ate May, pagod na ako 'no. Hindi ko na kayang ilaban ng person ko sa araw-araw na lagi na lang nagseselos, nag-iisip ng kahit ano 'no. Natatakot na ako sa pagiging obsessed niya 'no, obsessed niya dito sa energy ko 'no. Kaya ano ang gagawin mo 'no, kailangan mo munang magpahinga ha, kasi sobra overloading ka na po 'no, overloaded ka na po 'no, sa pagod, ng stress, ng koneksyon na meron sa inyo ng person mo 'no. Kaya pag-isipan ha, kailangan mo pong mag-meditate o magdasal 'no, kung kinakailangan humingi ng tulong 'no, para sa, payong espirituwal 'no, emotionally 'no. Huwag pong mahihiya kasi may mga tao po na handang makinig, may mga tao po 'no, na talagang puwede niyong lapitan 'no. Pero siyempre mas mag-ingat po kayo sa mga taong kilala niyo ha, kaysa po sa mga taong hindi niyo kilala 'no. Kung kinakailangan umiyak, mag-meditate, magdasal, hanapin po 'no ang espiritual na maging kalakasan niyo 'no. Kasi ito po yung magiging daan 'no para magtagumpay kayo 'no. At siyempre 'no makakabuti 'to sa emotional niyo 'no, na talagang kung, dito po 'no hindi ka pinahalagahan ng person mo 'no, magbubunga ka 'no o maraming, biyaya po o blessing po ang darating sa inyo 'no. Kasi, maninindigan ka para sa sarili mo 'no, na ang pag-ibig na nagpahirap sa'yo 'no, ay isusugal mo 'no. Isusugal mo na, "Oh, ayaw mo sa akin 'to, magfo-focus ako para sa sarili ko 'no." At magiging mabunga po 'no, ang laman ng isip mo 'no, at dito makakakuha ka 'no ng pagbabagong idea o pagbabagong treatment sa'yo 'no ng mga person, ng mga, pag-ibig na darating ulit sa'yo 'no, na ipapangako mo sa sarili mo na hindi mo na uulitin o hindi na mangyayari 'no, ang toxic na connection, toxic na relationship 'no, toxic na pagsasama 'no, na dito magiging tapat ka o sisikapin mo 'no, na talagang magbunga 'no, o tumayo sa sarili mong mga paa 'no, na dito ibabalik mo ulit yung pagmamahal mo sa sarili mo. Aayusin mo ang buhay mo, aayusin mo ang sarili mo, mangangarap ka ulit 'no. Aalisin mo na yung sarili mo 'no, dito sa kakaiyak 'no, kakaiyak, kakahabol 'no, kakaiyak, kakahabol 'no, na nagpapababa po ng moral at pagkatao mo. 'No, na talagang kahit ano namang pagmamahal ang ibigay mo kung ayaw na sa'yo ng person mo, eh, ano naman ang magagawa mo 'no? Kaya ngayon, dahil nga sa, paghanap mo ng katotohanan 'no, at paghingi mo po ng kalakasan 'no, kay universe dahil nga mas madalas po 'no, na parang iniiyak mo na lang o isinusumbong mo na lang sa Diyos 'no, yung mga hinaing na nararamdaman mo 'no. Kaya unti-unti po 'no, tinutulungan ka na 'no, ni universe 'no, tinutulungan ka ng iyong mga guiding spirit 'no, na harapin ang katotohanan at pag-aralan muli 'no, o ibalik mo muli ang swerte mo sa buhay mo ha. Dahil ang pag-ibig po 'no, ay hindi nagbigay ng magandang resulta sa'yo 'no, na nagbigay po ng maraming luha, pasakit 'no, hinanakit 'no, talagang dumating sa panahon na talagang ang pag-ibig 'no, ay talagang naging samot-saring problema po pagdating sa'yo 'no. Kaya itong energy na 'to babangon ka 'no, oo nami-miss mo siya 'no, hindi naman mawawala na nami-miss mo siya, ang tanong nami-miss ka ba niya 'no? Kasi dito po no, may mga energy tayo na isang person lang 'no, ang nakaka-miss.
No, kaya isiping mabuti ha, bago po maglugmok, bago po umiyak, bago po mag-isip ng mga bagay na masama para sa sarili nila. No, mag-meditate ha, at ibalik mo sa sarili mo kung anong pag-ibig na naibigay mo para sa iba. No, kasi dadaan na lang po yan ha, magiging alaala na lang. No? Ang alaala na yan no, ay magiging hadlang na po no, para sa tagumpay mo. No, kaya kung ano ang nakaraan, no, naging mabuti, naging masaya, naging mahirap, naging pagsubok, maging sacrifice po, no? Ito na yung time, no, na talagang magbubunga, no, lahat ng pagtitiis, lahat ng sacrifice na meron ka, no? Kaya iyan ay magiging parte na lang ng alaala mo, no? Hindi na talaga siya magiging sentro ng buhay mo, no? Ang person mo na hindi ka pinahalagahan, no? Na hindi ka binigyan, no, ng mas maganda treatment, no, sa buhay mo, no? Kasi mamimili ka, no? Tatanggapin mo yung ganitong sitwasyon na laging ikaw ang hahabol, ikaw ang magbibigay ng atensyon, ikaw ang magpapakita ng love, ikaw ang magpaparamdam ng love, ikaw ang magbibigay ng lahat, no? Na wala kang nakukuha kahit anong sukli, no? O mamimili ka, no? Na ang sakit na naranasan mo, no? Itatapon mo na, no? At babalikan na, babangon kang muli, no? At pagbangon mo, no? Magiging Nine of Pentacles ka, no, na magiging very successful ka sa buhay mo, no, sa love life mo. Kasi marami pong humahanga sa'yo. Marami pong maaaring nagkakagusto sa'yo. O marami pong tao na talagang pwede pang magmahal sa'yo. No? Kaya ang nakaraan no, ay tatanawin mo na lang bilang isang alaala. No? Kung baga, no, ito'y magandang bahagi ng buhay mo no, na natuto kang magmahal. No, kasi kahit nakatayo pa naman yung pag-ibig o nandyan pa rin po yung pag-ibig sa puso mo, tuyo na, no? Kumbaga, pagod ka na, no? Stress na, na-absorb nyo na lahat ng energy na meron ka. No, kumbaga, no, sa halaman, tuyot na po ang energy ng pag-ibig para sa iyo. Aanhin mo pa ang pag-ibig, no, na puro kalungkutan, pagsubok at hinanakit lamang, no, na hindi niya kayang maging tapat sa iyo, no. Well, no, nasa sayo pa rin 'yan, ha kung ano talaga no ang gusto mo sa isang relationship mo. Magtiis, magtiis sa isang relationship o manindigan para sa sarili mo no. Kasi sa energy na to no, kung magtitiis ka no, hindi ka magiging masaya. Aanhin mo ang isang relationship, mahal ka ba? Yun ang tanong, mahal ka ba? Nagstay ba yung pag-ibig na sinasabi niyang forever and ever? Hindi po, no? Kasi ikaw na lang, no? Ikaw na lang yung never ni love, no? Kaya dito pag-isipan, ha? Pag-isipan, no? Siyempre, dito po, no, sa ating Page of Cups, no? Ito yung energy na kailangan mo rin, no? Magtira ng pag-ibig para sa sarili mo. O yung hiya, no? Hiya sa sarili. No? Kung hindi niya kayang ibigay ang respeto at hiya, no? Ikaw po ang magbigay sa sarili mo. No? Lagyan mo ng boundaries, no? Yung toxic na relationship na hindi naman nagbibigay sa iyo ng karangalan o pag-ibig. Bakit ka magtitiis sa ganito, no? Kasi lahat naman ng sisi na sa iyo eh, no? At masaya ka ba doon na ikaw ang sinisisi? Masaya ka ba na lahat ng pagkakamali na sa iyo? Oo, nagsama kayo. Oo, naging fiancé kayo. Oo, nagdi-date kayo. Oo, nag-e-effort kayo. Nag-e-effort siya, nag-e-effort ka. Ang tanong, masaya ka ba? Tiwala ka pa ba? O pagtalikod ng bawat isa, nag-overthinking ka, no? Hindi pag-ibig ang tawag do'n, ha? Kaya pag-aralan, pag-isipan, no, kung saan ka magiging masaya. Kasi ang totoong pag-ibig po, nagiging balanse, no? At ang person na nagmamahal po, no, kaya kang iangat, kaya kang bigyan ng karangalan, kaya kang bigyan ng pag-ibig na payapa, masaya, masagana, healthy, no? Healthy sa mindset, healthy emotionally, and spiritually. Hindi ka mawawala ng tiwala sa sarili mo. At walang mga tao na titingin sa'yo na parang kayang-kaya kanilang pagtawanan. No? Dahil ano sasabihin ng iba, napakahina mo. No? Pero kahit naman ano pang sabihin ng iba, buhay mo yan. Ha? Mag-focus ka sa buhay mo. No? Kung hindi mo kaya at hindi ka masaya, no? Manindigan ka para sa sarili mo. No? Hanapin muli ang sarili, no? Para makuha mo ang Nine of Pentacles, no? Na magbibigay ng daan para magtagumpay ka, magbibigay ng daan para mangarap ka ulit, no? At magwe-welcome ng mga bagong taong tatanggap sa iyo o magiging fulfillment na energy ng bagong forever
love, no? Kaya dito, ano man ang mga pinagdaanan nyo sa relationship, iba-iba man, no? Kung ako may nakakonekta sa inyo, o kung kayo may nakakonekta sa reading ko, no? Huwag kakalimutan, lahat po ay may pag-asa, no? May pag-asa kung nasa sitwasyon kang nalulugmok ka, no? Sa isang relasyon na hindi ka na masaya, ikaw na lang nag-e-effort, no? Ikaw na lang yung napapraning para hanapin, habulin ang person mo, no? Panahon na para pag-isipan, no? Panahon na para ibalanse ang buhay mo, no? Dahil ano ka eh, no? Napakaswerte mo, no? Meron kang kalidad na wala sa iba. No? Kumbaga, ibalik mo yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. Tanawin mo na lang na experience ang pinagdaanan mo sa person mo o sa fiancé na nagiging bahagi ng buhay mo, no? Kasi walang kulang sa'yo, no? Meron kang likas na talino, may likas kang kagandahan, kagwapuhan, no? Kaya bakit ka mag stay sa isang relationship, no? Na hindi ka naman pinapahalagahan, no? Ni text, ni message, hindi ka po mini-message, no? Pag-isipan mo, ha? At ito ang love reading na 'to, 'no, ay kung nakakonekta sa'yo, para sa'yo, ha? Okay po, 'no, maraming salamat. Ito si Ate Chay ninyo, 'no, si Madam Mamay na nakagawa, 'no, o talagang tinawag po ng energy na 'to, 'no. Kaya maraming pong salamat, 'no. Sa mga interesado po magpa-private reading, ha, andiyan po yung ating, description box, 'no, may link tayo diyan, 'no, paki-click niyo lang, 'no, at kung gusto naman ng mga energy, 'no, na talagang kokonekta sa inyo, 'no, ay araw-araw po live tayo sa ating Black app, 'no, at doon po, 'no, bibigyan ko kayo ng serbisyo na para sa inyo, 'no. Okay po, maraming salamat.